fresh, tempting, and healthy. This vegetable dish with a soft wrapper and tasty sauce is called fresh spring roll or lumpiang sariwa in Tagalog. But did you know? Lumpiang sariwa originated from Chinese spring rolls lumpia bought by Fujian traders centuries ago. Over time, Filipinos adapted the recipe using local ingredients. Hence, selling lumpiang sariwa became the source of income of some Filipinos. For instance, in the busy street of Visitacion, Calawaan, Pasig City, A woman named Fabiana Ramos, 72 years old, runs a small stall called Febby's Lumpiang Sariwa, where every roll tells a story of culture, history, and many more. my name is Micaela Andrea, along with My name is John Angelo Santos. Come with us to know about the very Lumpiang Sariwa. Magandang araw po, Aling Teddy. Kamusta po kayo? Okay lang. Kailan niyo po nasimulan yung Febby's Lumpiang Sariwa po at ilang taon na po kayo Naku, 10 taon na akong nagtitinda nito. Hinipit kamatay ng asawa ko, nagsimula na ako maghanap buhay. Bakit niyo po pinili ang ganitong uri ng negosyo? Kasi, bawat hanap buhay, kailangan nasa puso mo, gusto mo. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng anumang bagay kung hindi talagang nasa puso mo at talagang gusto mo siya. Ano po yung hamon na hinaharap niyo po nung nagsisimula po kayo pa negosyo kayo niyo? Mahirap. Kasi, unang-una, pag bago pa lang nagsisimula, panay palpak. Siyempre, kailangan maano ka. Meron nagtuturo, pero salita lang ang ginagawa, hindi actual. Kaya, hindi mo alam kung tama o hindi. Pag nagluluto ka na ng sarili mo, doon makikita na marami pa ng kaibahan. Maraming palpak. Naranasan ko sa pagluluto ng ubod, paggawa ng balat, marami kong palpak. Pero, ginawa ko, bawat step may sukat, bawat bagka sobra, bawas, pagkulang, bagdad. Ganun ang ginawa ko measurement para sa pagtitinda. Kasi yung lahat ng gagawin mo, may mga sukat ka, hindi pwede ganyan tansya-tansyahan lang. Sinusukat yan para maging perfecto ang paggagawa, pagluluto ng kanda. Dito naman sa lasa, kayo ang magmamatch ng lasa. Basta kung halimbawa, halimbawa, sa lasa, imamatch mo na kung anong bawa ang luto mo, kagaya niyan. Imamatch mo yung alat, asukal, at saka yung mani, kung pwede na siya, kung kumbaga ayos na ang lasa. Kayo magmamatch ng lasa, sa ayon sa inyong panlasa. Ganun lang yung pagluluto, madali lang yan. Para po sa inyo, paano niyo masasabi na naging matagumpay ang inyong negosyo at paano ninyo ito tinasuko? Paano naging matagumpay? Kasi dito ko lahat kinukuha yung mga pangailangan ko. Gaya ng mga naipundad ko kung hindi sa pagtitinda, hindi ko mabibili yan. Siyempre, sumasala ka sa paliwagan. Tapos, yung sa paliwagan, galing yun sa pagtitinda. Siyempre, yun ang magiging sakatan para malaman mo kung may nangyayari sa paghahanap buhay mo. Yun. Paano niyo naman po pinamamahalaan ang pagbalanse ng trabaho at buhay habang nagpapatakbo ng negosyo? Kagaya niyan, siyempre, katulad ko, ako lang sa mag-isa sa bahay. Kumbaga, sa gabi, inuumpisa ko ng magtitinda ako sa magluluto sa madaling araw. Sa gabi pala, sinisimulan ko nung iprepara ang lahat ng mga kailangan ko. And then, pag nakatapos na yon, papasok ko sa loob ng bahay para maglinis, iligpit yung lahat ng mga kailangan ko iligpit. Pagdating naman ng umaga, magpe-prepara ako ng
pagluluto para sa pagtitinda. Habang nasa labas at tinitinda at binabantayan naman ng aking ina, ako naman ay naglilinis ng bahay, uso ngayon ng washing machine, habang naglalaba washing machine, naglilinis ng bahay, tinatanggal ko lahat yung mga dapat tanggalin ng mga dumi. Pagdating ng alauna ng hapon, may tira o wala, papasok ako, nagpapahinga ako saglit, pupunta naman ako sa palengke para mamili ng ipaninda ko kinabukasan. Ganun ang sistema ko sa yung routine sa araw-araw kong ginagawa. Kaya dapat pagdating ng hapon, nakapamili na ako, nagpapahinga ako, pag ako sinipat, hugasan ko lahat yung aking mga pinaglutuan. Kasi hindi ako pwedeng magbasa pag ako nagluto kasi mapapasma ako. Kaya ang ginagawa ko, nakakapag-intay yan kasi dandyan lang naman yan eh. Yun ang gagawin ko sa araw-araw. So, tanongin po ninyo, ano po yung mga katangian po ng isang mabuting negosyante po? Yung katangian ng isang negosyante, kailangan, una, sincere ka sa ginagawa mo. May pagmamahal ka, yun ang kauna-unahan. Tsaka, nasa puso mo lahat ang ginagawa mo. At tsaka kailangan, lahat ng gagawin mo, kailangan malinis. Kasi, minsan, may mga bagay na dumarating na may pagsubok. Minsan, may bibili sa'yo na may ganito nagsasabi. May ganito yung ano niya, ganito. Kaya, kailangan titignan mo maigi ang ginagawa mo. Although, hindi mo maiiwasan yun. Kasi, hindi natin masasabi. Minsan, may ganun sitwasyon. Tapos, ano pa ba tanong mo? Yung katangian po ng isang mabuting negosyante. Tapos, taon-unahan, naging honest ka sa hangin. Kailangan, meron kang ngiti, meron kang marunong kang makitungo sa mga mamimili, yan ang kauna-unahan. Kasi, pag ikay marunong mag-approach sa mga taong nanginili sa'yo, babalikan ka kahit nasaan pa sila lupalo. Ganun na sistema ng pagmamahal sa hanap buhay. Dahil kailangan dyan, ay pagmamahal, meron kang dignidad na kailangan ayusin yung hanap buhay dahil diyan ka lahat kumirang lahat ng pangangailangan mo. Para magtagal ang hanap buhay, mahalin yan. Hindi pwede yung pabayaan. Ano naman po yung pinakamahirap na aspeto na nagpapatakbo po sa negosyo po? Mahirap, pagka matumal, gano'n na, nalulugi. Yung puhunan, hindi babalik. Wala kang magagawa, talagang ganun talaga hanap buhay. Kaya, ang ginagawa ko, pag alam kong matumal, kinokontian ko lang ang tinda ko. Huwag lang ako tinitinda sa araw-araw para nakikita nila ako. Ibig sabihin, hindi, iba, lilibag. Ako hindi. Kahit konti lang ang tinda ko, gusto ko kasi, makita nila ako araw-araw para masanay ang mga mamimili na nagtitinda ko. Kaya lang, pwera lang kung may pupuntahan, may sakit, o meron dapat ayusin, dun lang ako maalis ng paghahanap buhay. Pero sa 10 taon ko, talagang diboto kung lagi ako nandiyan. Consistent. Oo, consistent ako talaga. Kasi, hindi, lagi kang sinasabi sa itaas, hindi dahil sa hanap buhay na to, hindi ko makakamit yung dapat kung makamit yun. Kahit na sabihin pang konti lang ang kinikita, pero malinis na paraan, masaya ka, kaya yun. Nakaranas na po ba kayo ng malaking kabiguan o problema? At ano po ang natutunan niyo mula? Hindi naman ako masyadong sagad-sagadan. Kasi, binabasa ko sa ng panahon, minsan pag matumal, kinukuntian ko lang. Kaya, kung magkaroon naman ako ng hindi makupuntinda, nagagawa ko ng paraan. Hindi nasasayang. Yan. Last question na lang po. Ano po yung inirekomenda po ninyo sa sino mang nais na magbukas ng sarili nito, kagaya po? I-rerekomenda kung ano? Opo. Kauna-unahan, kailangan
may tiyaga ka. Hindi pwede walang tiyaga dyan. Hindi kailangan dyan ng tamad. Kailangan dyan masikap, maliksi, mapursige. At susunod, hindi ka ng tulong sa itaas, naggabayan ka at patnubayan ka sa pagpilito para maging mabili ang tulong. Yun lang. Thank you po. At least nakapagpahinga ako. Siya ang tunay Aling Feby. Mga kapatid, ang mangarap na magtayo ng negosyo ay madali. Ngunit, ang proseso sa likod nito ay nangangailangan ng pasensya, dedikasyon at lakas ng loob. Who knows that within a delicious and interesting vegetable dish lies a great source of life, livelihood, and pride for so many families. First bite for you. Lalo na yung sauce niya. Ang sarap. Nagko-combine yung yung lasa nung yung mga gulay tas yung sauce. Sobrang sarap. Solid. And that's it for today's video. In case we don't see ya. Good morning, good afternoon, and good night. Oh, yung director namin naman. Director namin. Kumuha ka pinggan, tsaka din. Okay na? Cut na. How is it? Tutunin na yan. Lumpiang sariwa. So guys, ang sarap nito. Try nyo dito sa may visitation. As in, sobrang sarap ng sauce and yung palaman niya is sobrang dami. Sobrang siksek. Then okay yung combination ng sauce and yung yung laman niya sa loob. Sarap. Try nyo.